Kumusta po kayo? Ako po si Jella. Ako ay ang espesyalista ng pakikipag-ugnayan ng Siri at ngayon magsasalita ako tungkol sa kung saan mahanap niyo po ang LED sa bahay niyo. Maaaring mahahanap mo po ang tingga sa pamamagitan ng pagkakalantad sa kapaligiran. Sa mga bahay na mas matanda ng 1987, ang LED base sa pintura ay karaniwang pinag-aalahan dahil ito ay pinagmumulan ng pagkalason sa tingga. Isa sa pinakakaraniwang palatandaan ng LED base sa pintura ay kung nagsisimula itong magbalat o maglupas ay kapag kumukupas ang pintura. Ang usok ng tabako ay maaari ring humantong ng pagkalason sa tingga dahil sa mga kemikal na nilalaman ng mga produktong tabako. Maaari ring matagpuan ang tingga kung nakokontamina nito ang lupa. Ang tingga ay maaaring magmula sa lead na gasolina at sa usok mula sa mga sasakyang gumagamit nito. At makakahanap ka ng tingga sa paligid ng mga lugar na maraming trapiko o mga pang-industriyang lugar, lalo na kung may mga aktibidad ng pagtunaw ng metal sa nakaraan. Maaari ring malantad sa lead dahil sa tubig. Ang panghinang ng mga tubo ng tubig sa mga lumang bahay ay kilala sa pagkakaroon ng tingga. Sa iba pang kaso, maaaring matagpuan ang tingga sa mga tubo ng tubig ng mga bagong bahay. Maaari kang malantad sa tingga sa mga bagay na nasa iyong bahay. Dati, palaging nahahanap ang tingga sa mga pabigat ng kurtina at mga plastik na persyana. Ang mga bagay na ginagamit sa paggawa ng sariling gawang alak o moonshine ay maaari ding may laman ng tingga, kaya maaari kang malantad sa tingga sa pag-inom ng sariling gawang alak. Ang mga gamot na gawa sa bahay ay maaari ring maging sanhi ng pagkakalantad sa tingga. Ang mga gamot sa bahay na Greta at Asarcon ay karaniwang pinagmumulan ng tingga dito sa Arizona. Maaari ring may laman na lead acetate ang mga pangkulay ng buhok. Pwede rin may laman na tingga ang mga laruan, delatang pagkain at mga ceramics na imported. Maaaring may tingga ang mga materyal na ginagamit sa paggawa ng porselana at kristal, kaya posibleng makakalantad ikaw sa tingga kapag nabasag ang mga bagay na ito. Minsan may tingga rin ang colored ink sa mga dyaryo at pakete ng pagkain na taga-ibang bansa. Ang mga imported na pampalasa ay maaari ring malantad ikaw sa tingga dahil ang tingga ay madalas gamitin bilang sangkap para pagandahin ang kulay ng mga pampalasang bulbos. Kahit maraming nagawa na ang gobyerno ng United States mula noong 1978 sa pagbawasan ng pagkakalantad sa tingga, gaya ng makikita niyo po, maraming bagay pa rin ang maaaring maglaman ng tingga dahil magaling itong gamitin para gawing matibay o makulay ang mga bagay at madaling makuha ang tingga sa paligiran. Dahil dito, mahalagang alalahanin ang mga pangunahing kaalaman sa pagkilala ng kontaminasyon ng tingga. Isa sa pinakaimportante na palatandaan na may posibleng kontaminasyon ng tingga ang mga bahay na itinayo bago ng 1978 nung ipinagbawal ng United States ang paggawa ng lead-based paint sa buong bansa. Sa mga bahay na itinayo bago ng 1978, isipin na may tingga ang pintura maliban kung may pinapakitang iba ang mga pagsusuri. Nananatiling roon ang lead-based na pintura sa milyong-milyong tahanan, karaniwang nasa ilalim ng mga bagong pintura. Kung maayos ang pintura, karaniwan ay hindi problema ang lead-based na pintura. Kapag nagbabalat, natutuklap, nagiging pulbos, nagkakaroon ng bitak, nasisira o basa at lumalala ang pintura na tingga, ito ay isang panganib at kailangan ayusin ito kaagad. Ang isang tahanan na malapit sa isang lugar pang-industriya kung saan ginagamit o ginawa ang mga produktong may tingga ay nasa panganib din ng kontaminasyon ng tingga. Kapag ganito, ang tingga ay nasa lahat ng kapaligiran kaya mahalagang ipasuri ang iyong bahay para sa tingga. Maraming salamat sa pagtutok sa kung saan mahanap ang tingga sa bahay. Ang proyektong ito ay sinusuportahan ng Centers for Disease Control and Prevention ng US Department of Health and Human Services. Ang mga laman ng bidyong ito ay hindi kinakailangan kumakatawan sa opisyal na pananaw
ng o pag-endorso ng CDC at HHS o ng gobyerno ng United States. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Lead Poisoning Prevention Hotline sa 520-222-8067 o mag-email sa seri@seriaz.org.